Alright, again, welcome to my channel, Share Your Story, Ronnie Harabel. At mayroon po tayong mahalagang pag-uusapan. Alam nyo kasi marami pong nagkakaproblema at marami po talaga nag-alala patungkol po sa kumakalat ngayon. So ano yung kumakalat? Alam nyo kasi nung nakaraang nag-start po ang pandemic that was 2020, hindi ko po makalimutan yan. 2019, I mean. No? Um, Talagang grabing sagsagan po ang takot at ang pag-alala ng mga tao. Hindi lang po dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo. So ngayon ay we have to talk about this very important subject ngayon dahil naging alarma naman po ito sa lahat po at hindi po tayo dapat hindi wag po tayong matakot. At importante po ay lagi po nating tandaan ang natawag pong hygiene sa pagkain, sa, sa tamang pamaraan ng pamumuhay, 'di ba? So anyway, dito po tayo ngayon dahil po napakalaga po ang ating pag-uusapan ngayon at kumakalat ngayon hindi lamang po sa bawat lugar kundi sa social media. At ngayon ay ito po uh, yung mga vlogger ngayon kahit po sa Facebook ginagamit nila ito para pagkakitaan. I don't know. So, siyempre natural, magiging alarma talaga ito sa lahat. At siyempre, ang ating namang um, yung ang ating DOH ay hindi naman po talaga nagpapalarma. Tao lang naman po ang talaga nagpapalarma. Pero ito ngayon, we have to talk about this because napaka-importante at malaga po ating pag-usapan ngayon sa araw na ito sa aking panibagong video. Pero bagong lahat, huwag pong kalimutan mag-like, mag-subscribe sa aking channel. Share Your Story Ronnie Harbel po. Dahil po ay uh, patuloy po ako mag-support sa inyo at babalikan ko po kayo sa lahat po ng inyong suporta ay sinusuklian ko po yan sa aking makakaya. Okay? Alright. So ngayon, dito po tayo at ating pong pag-uusapan ito, atong paksa, atong topic na ating sabihin. Dahil ito po galing po kay Dr. Iya. Si Dr. Iya, What if mag wait lang. Si Dr. Iya ay isa po siyang top 1 na uh, no, sa derma. No, derma. Taga Kabuyaw po siya, Laguna. At malapit para siya sa amin eh. Kasi alam nyo, taga Santa Rosa kami. Pero malapit po kami sa Kabuyaw. Kasi ang bahay namin doon ay nandun sa Malitlit, Barangay Malitlit. So mayroon pong daanan dyan na shortcut papunta pong Kabuyaw. So yun po. At sa madaling salita, si Dr. Iya ay isa pong top 1 at bihasang dermatologist at taga Kabuyaw, Laguna. Siya, according to here, she's a top 1. So he's talking about she's really concerned about Manipax conspiracy. So we are talking right now for this conspiracy. Saan pa nang galing? Sino naman po ang gumawa nito ng itong sistema naman po ng pamaraan para takutin? At hindi na po ito ibig sabihin hindi na po to natatago ngayon kasi alam naman po natin that every virus will came from China. So dahil po ay actually that's my opinion, the weapon that is their weapon eh. Yan ang weapon nila na paraan. So para po magkalat ng virus. So that's my opinion. According to Dr. Iya, ito pong kanyang sinabi. So mayroon pong tinatawag pong monkey pox conspiracy. Pakinggan po natin ang kanyang video. Dahil ito po kasi alam nyo kasi tayo po mga tao ay ang ating gusto lang naman mamuhay ng tama, mamuhay po tayo ng simple lang, mamuhay tayo ng the way na mayroon pong just magiging ano lang ba nung yung sa tawag pong
peace, no, sa ating buhay. Yun po. So ngayon, itong monkeypox conspiracy ay hinahayag po ng isa ng ating kapwa Filipino, and she is a doctor from dermatologist, Dr. Iya nga, sabi ko nga. At sila po ang nakasaksi. Kahit po siya talagang naging alarma din dito. So ating pong tingnan, dahil po siya ay galing sa dahil po nga sa nangyari ay pumunta po sila sa Congo. So ating pong tingnan at panoorin. At dito po natin makita is according to his testimony po. So pakinggan po natin ang kanyang salaysay sa kanyang video, at papakinggan po natin dahil po there is a monkeypox conspiracy according to by Dr. Iya. Right. What if magkaroon ka ng monkeypox? Anong gagawin mo? Ako nga pala si Dr. Gerajaclea Siheb at my friends call me Eya. Isa akong dermatologist at ako din ang top dermatologist dito sa Pilipinas. Sa Cabuyao, Laguna ako nagkiklinik. Kakarating ko lang dito sa Republic of Congo sa Africa dahil merong outbreak dito ng Mpox. Nandito ako para tumulong at pag-aralan din ang sakit na to. Para prepared tayo kung sakaling kumalat ito sa mundo tulad. Kung di mo pa nababalitaan, nagkaroon tayo ng isang case sa Pilipinas last week. Isang lalaking nagngangalang Jess Chescado. Nagpa-check up daw ito sa derma at dumaan pa sa isang illegal spa, kaya maaaring kumalat ito. Napaka-irresponsable ng taong ito kung ganito nga ang nangyari. Ngunit di pa natin alam kung same strain ba ito tulad ng sa Congo. Ang bagong strain dito sa Congo ay nakakatakot na virus. Ang tawag nila dito ay Clade 1 Mpox. Unlike sa dating Mpox na strain, mas mabilis itong kumalat at nagtatransmit din sa pagsisiping. As of now, 70,000 cases na ang may Mpox dito sa Congo at more than 500 ang namatay dahil dito. Ang malala, walang treatment ang sakit na to. Vaccine lang ang meron tayo at kulang-kulang pa. Nakakaawa sa lahat, kadalasan mga bata ang tinatamaan. Pinagdarasal ko nga na sana hindi ito kumalat sa Pilipinas dahil di natin kakayanin like COVID. Pati Europe ay takot na din. Meron na kasi silang isang case din. Kahit nakakatakot, tuloy-tuloy pa rin ako sa trabaho kong ito. Ngunit nung isang araw habang nasa mining town kami sa Kamituga, bigla kaming kinidnap ng mga Chinese. Tinutukan kami ng mga sundalong Chinese at sinakay sa isang Xi'an Y-20, isang cargo plane ng China. Nagtataka ang mga kapwa ko doktor na galing sa iba't ibang bansa kung bakit may mga Chinese dito sa Congo. Sagot ko naman, madami talaga sila dito dahil marami silang mining companies ng cobalt. Mamomonopolize nila ang mineral na ito one day. Ito ang gamit sa mga electric cars at wala ng ibang bansa ang may cobalt kundi sa Congo lang. Pero ibang problema na ito. Ang problema namin ay bakit kami kinidnap. 2 doctors from Malaysia, 1 doctor from Japan, and 1 from the Philippines. Meron din kaming kasamang 22 na katao na infected ng Mpox. Ano kayang gagawin nila sa amin? Makalipas ang ilang oras, naglanding na ang cargo plane at nasa isang isla kami. Magandang isla at parang pamilyar. Malaki din ang airport. Isa itong military base. Hindi ko lang alam kung saan. Sabi ng doctor from Malaysia na marunong mag-Mandarin, Fiery Cross Reef daw ang nakalagay sa base. Dito ko na naalala ang Fiery Cross Reef ay ang Kagitingan Reef sa West Philippine Sea. Malapit ito sa Palawan. Isa ito sa mga kinuhang isla ng mga Chinese na di naman sa kanila. Atin ito. Pero bakit hindi kami dinala sa China? Bakit dito? At makalipas ang ilang araw, dito ko na naintindihan kung bakit. Pinag-aralan nila ang mga pasyente at ang mga findings na ginawa namin. Nag-usap-usap kaming mga doktor. Ang sabi ng Malaysian doctor ay naiintindihan niya ang mga sinabi ng mga Chinese doctors. Iwe-weaponize daw nila ang Mpox at ikakalat sa Palawan. Hindi na ako nagulat sa sinabi niya. Dahil diba, ang COVID nga gawa ng China. Biological war na ngayon. Kahit di na ako nagulat, nababahala ako sa maaring mangyari sa outbreak na ito na pinaplano nila sa Palawan at baka kumalat sa buong bansa. Babagsak na naman ang ating ekonomiya at maraming mamamatay.
Kaya nagtangka kaming tumakas nung gabing yun. Kailangan naming makalawan at balaan ng mga otoridad. Sa awa ng Diyos, nakatakas din kami sa mga gwardya namin. Ngunit namatay ang mga kasama kong doktor. Kami na lang ni Dr. Echo ang nakatakas sa isla, gamit ang isang speedboat ng China. Mabilis kaming pumunta sa Palawan, ngunit di namin alam kung saang direksyon. Buti na lang may nakita kaming Pinoy na mangingisda at dinala kami nito sa Puerto Princesa. At ngayon, papunta na kami sa Coast Guard. Nag-aantay din daw ang mga US officials para sa pagdating namin at sa aming intelligence. Sana mapigilan nila ang Mpox virus na ma-weaponize ng China. Ngunit habang papasok sa office ng Coast Guard, naisip ko bigla, bakit kaming nakatakas sa isla? Hindi kaya sa amin ang weaponized Mpox at infected kami? Ito bang plano nila mula umpisa? Well, yun ang tanong ni Dr. Ria eh. Bakit daw sila pinatakas? Dahil nga ba doon? Para po may bitbit mayroon po silang dadalhin na ito pong tawag nating impacts. No, at kanang dadalhin. So kahit po siya talagang nagtatanong din po. Kaya nga sabi nga, this is a monkeypox conspiracy. Hinulis doon sila sa Congo. At dahil po siyempre maraming namatay doon at then because of the mission para makatulong po sa Congo. Alam nyo kasi ang nakakalungkot dito sa Africa ay sila pong laging mostly na ginagamit para for invention ba? No, invention. No, ba na ano niyo ba yung mga ganyang case? Halos po silang ang nakakaawa po. So doon sa Congo pala hindi to nababalita, no? Hindi yung talagang ganun talaga sa case na 'yan. Pero nakita natin at parang yung China kasi halos na kamkami na po nila ang lahat ng kayamanan po kahit po sa Congo doon, no? Talagang grabe nagmimina sila doon. At dito naman sa Pilipinas ay sa dagat po sila nagmimina at yun po ay malapit po sa Palawan. At actually ang Palawan po ay parang ano na nila according to kanilang sa mapa po ay kanila na daw. Pero actually natalo po sila doon sa international po na pagdebate at hindi po kasi layo naman po eh. Tingnan natin dito sa aking actually is malayo po talaga. Yung tingnan natin yung image, i-download ko muna para makita natin kung ano talaga yung itsura nito. Okay? So, yun po, yan na. Kita nyo. So, napakalayo po, di ba? So, pag tiningnan mo yung mapa, ito pong claim nila sa Palawan. So, pula na yan. No? Pula na yan ang sa mapa. So, na-claim nila yan. Pero sa international law ay natalo po sila at they cannot reclaim. At siyempre, Pilipinas ay nanalo. So, talagang grabe, no? Yung kukunin talaga ng China. So, in a way, pero at least wag dapat sumuko ang ating government. Pero yung weapon, at alam naman po nila ng China ay wala pong silang magagawa kasi alam po nila pagdating po sa sa gera. But anyway, ito po I think for me, sabi nga ni Dr. Iya, ay mayroon pong talagang monkey conspiracy, no, na talagang nakikita natin ngayon. Ako na parang nakikita ko na rin ganito pala, no, yung there's a conspiracy nangyari po. So kaya po nagtatanong ngayon si Dr. Iya. All right, di ba? So katakot. Anyway, wag po tayong matakot kasi sabi nga ng UH, wala naman po talagang pagkakatakutan kasi mayroon pong kagalingan. At anyway, yun lang po, just to avoid. At kasi alam niyo po, pag nangyari ulit yan siyang natawag pong lockdown, iwan ko kung ano mangyari sa Pilipinas. Kasi alam niyo, wala na pong pirang Pilipinas. Nauubos na po. Ba 3.5 billion na kukunin ng front ng Romualdez ang pira ng Pilipinas, ang kaba ng Pilipinas. Ano mangyayari na ngayon sa Pilipinas? So wala na mangyayari tayo. So kawawa ang Pilipinas actually. So ngayon, this is a monkey pox conspiracy na napakinggan po natin kay Dr. Iya.
Sana po'y nakapag-alam ito na ating bantayan ito kasi mayroon pong nangyari talaga sa likod dito. So, salamat kay Dr. Iya na ipinakita sa atin na ganito palang nangyari. Alright, so ngayon, abangan lang natin ito at pagpatuloy natin kung ano pong sitwasyon. Kaya po, this is Pastor Ronnie Harabel o Serious Story Ronnie Harabel na patuloy po tayo mag-uusap patungkol po sa istorya ng buhay. So God bless. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe po kayo in my channel and I will go to your channel too. God bless you all in the name of Jesus Christ. Bye-bye!